Kasi sinabi ko sa kanya na dito kami, ang init dito. So, ay, nakaroon na ba to? Nakaroon na yun. Yun na yun. Wala na. Nagchichika lang so, ako na nating topic, aircon. Aircon. Makakatipid pala ng kuryente sa'yo si Ray. True. Hindi ka ma-aircon. Ay, ngayon ko lang nalaman yan. Hindi ka ma-aircon. Kasi feeling ko nga sa payat ko, tapos pag nilalamig so, ako... So parang sinasabi mo malaman ako kaya hindi ako... Hindi, nangihina yung buto ko. Alam mo, sister, maraming nagtatanong sa akin na ang dami nilang nakikita na ang dami nating picture. Oo. Tapos lagi tayong magkasama. Lagi tayong magkasama, pero wala tayong vlog, wala tayong kahit ano. First time. Hello, mga bibis. Yes. So ngayon, hindi nila alam, 2018, wala ka pang kahit anong vlog. Actually, unang vlog na nilabasan ko, vlog mo. Yung sinama mo ako sa side room. Oo. Facebook lang ako, ganon. 2018, magkaibigan na tayo hanggang sa ngayon 2024. Oo, ngayon lang tayo nag-collab ng normal. Ang tagal, ng normal. Oo, kasi lagi lang tayo nagkikita, hoy, ang last na inom ko, bago ako ma-jaunties, yung birthday ni Lucas. Ay, ni Lucas. Nasulit ko. Alam mo, inisip ko yun, kanina sa banyo. Sabi ko, nung birthday ba ni Lucas, buntis na ba siya noon? Hindi pa. Kasi nag-inom kami, nagtitikila pa siya. Nasulit ko. At saka punta ka pa dun sa after party. Uy, nasulit ko. Alam mo kung bakit? Wala na yung nagpa-party. Andun pa kami. Atin, parang nung nagsasara na, saka lang ako umalis na parang, Moms, close na. Yung pala, kaya ganun ako katodo nung gabing yun. Sinulit mo Last na nainom. Kasi majojontis na. Hindi ka nag-inom nung nag-honeymoon kayo? Yung kami lang ni Kong na beer, ganyan. Pero yung bar talaga, yun yung huli. Grabe. As in, walwal kami nun. Umuwi ako na maaga sa'yo eh. Kasi lasing na ako, girl. Ang lakas uminom nito. Parang magic. Ano to? Putang ina, ako yung madalas sa gimikan. Para si Ate Bea, hindi nalalasing. Para talaga akong nakawalang agila nun. Kasi hindi ako lagi nagiinom, di ba? So, parang sinulit ko yung moment na yun. Last din pala. Diba? Kasi mga inuman, go ako dyan. Wait, alam mo, pinaka hindi ko makakalimutan sa'yo. Lagi kong kwento. Ano? Dati, nung 2018, di ba nagiinom tayo sa Urban? Oo. 7 a.m., 8 a.m., nakakoryo ka pa. Kasi mahilig ako sumayaw sayaw. Lantutay na ako, wala na ako ma-imagine na step. Hindi ko naman makakalimutan yung sinundukan ni Kuya Kong sa loob ng Urban. Ay, ba't may music tayo? Sino mo nagpatog? Neil, nagpapakita ka na naman, nanonood ka na naman ng mga tumatalbog. Ayun nga. Sobrang takot na takot ako yan. Sobrang takot na takot talaga ako doon. So, eto na nga. So, nag-urban kami. Ako kasi, nakatira ako that time sa katapat mo lang katapat ko ng urban. Tapos dumating sa time na, madaling araw na. Umaga na yun. Umaga na. Tapos tinatawagan ka ni Kuya Kong, lasing ka na, hayaan mo siya. Okay lang yan. Paglingon niya, nandun na si Kuya Kong. Oo, para siyang multo doon na nakaga. Tapos, ang nakakatawa pa doon sa bar na yung paglabas mo, nakakasilaw na. Yes! Akala mo gabi pa. Kasi gabi sa loob, diba? Oo. Doon din ako namulat kasi first time kong tumira sa Tomas Morato. Yes. Diba yun ang una naming condo? Yung mga before pa ako nag-vlog talaga, lagi tayo nag-high grounds. Kumakain tayo. Lagi ako tumatambay sa condo. balcony ng condo. Dalawa tayo, lagi madalas. Tapos, ikaw sis, alam mo, ba't hindi ka mag-vlog? Ginaganon niyo ako. Ang dal-dal-dal mo, ba't hindi ka mag-vlog? Doon ako nag-start mag-vlog. Kasi sinasabihan niyo ako. Oo, kasi sabi ko, ang ganda mo, at saka ang dal-dal mo. I-vlog mo kaya? Ayun, kaya sabi ko nga, tawag dito, kapag sinasabi, anong reason ba't ka nag-vlog? Puro vloggers din kasi yung naging tropa ko noon. Tapos, that time, parang sabi ko, try ko nga. Nung tinry ko, ayun na. Tingnan mo, hanggang dito, nandito pa rin ako. Tapos ngayon lang kami nag-collab. Kaya nga. Diba? Grabe, ilang years na nagdaanan. Oo, sister. At ito, paparehas tayo, napunta tayo sa phase na yon, party-party, ganyan. Ngayon, nasa naman tayo, nasa mother age naman na. Kaya perfect din. Kasi halos sabay tayong nabuntis ka kay Bia. Nalaglagan ako noon kasi. So, next kidlat. Dapat magka-age. Dapat magka-age sila. Ngayon, nung may kidlat ako, so nanay, pares tayo naging nanay. Tapos kinasal ako, na-engage ka naman. True. Actually, kaya nga ako pupunta ng kasal mo. Alam mo, bakit dito ko lang sasabihin sa vlog mo, never akong umattend sa any wedding. As Totoo, sinabi mo nga yun. Ang dami talagang nag-i-invite sa akin, talagang mga celebrity, ganyan, mga kinakasal. Hindi talaga ako uma-attend kasi hindi ko nakikita yung sarili kong magpapakasal ako.
Tapos, nung si Reyna yung partner ko, tapos binibring up niya sa akin lagi yung topic about sa kasal. Doon na ako nagkaroon ng idea na parang kailangan kong alamin kung ano yung buhay mag-asawa, ganyan. Kaya sabi ko, sige na nga, pupush ko na nga, pupunta nga akong kasal. Tapos first time ko talaga yun. Kaya tingnan mo, nagstay ako hanggang dulo kasi gusto kong makita ano yung nangyayari. Ano nangyayari sa kasal? Ganito pala pagkasal. Wait lang, ibig sabihin, first time First time ever na umattend talaga ako ng kasal. Hindi, di ba, church, tapos yung reception, Oo, reception, tapos tas after after party. party. 3 pacing po yun. Andun ka. Present ako. Oo. Present ako. Kaya nga sabi ko kay Kong noon, ay naku, bumawi tayo kay Zainab. Grabe talaga yung inalat niyang oras sa atin noon. Kaya tinatry namin, di ba, tinatry namin maging active birthday ni Lucas, kung anong mga event mo na pwede naming puntahan para hindi, makabawi. okay lang. Pumunta naman din ako doon to witness. Kasi di ba nung magjowa pa lang kayo, isa rin ako sa naglo-look up sa inyo, ganyan. Tapos nung nag-broken ako, si Payo-Payo ka din sa akin. Di ba, sister, ganyan. Si Ate B naman kasi, kapag kada may sakuna sa buhay, lagi siya sinangangamusta. Oo, lagi siya sinangangamusta. Ganon din naman ako sa kanya. Kaya nga sabi ko, lahat ng meron ka ngayon is deserve mo talaga. Lahat ng pain na pagdaanan mo. Oo, yan tama na yung na yun. kapalit. Ilang so, balde sobrang na yung happy mo naiyak ngayon, ko. te. Okay ang karir mo. Lagi ko sa'yo Tama, sinasabi, oh. sister, okay karir mo. Andiyan ang mga anak mo. May daddy Yes. Ray ka. Ikakasal ka na. Yes. Diba? So, talagang thank you, Lord, at nabigay sa'yo. Yun, True, yun bumawi ang na si kapalit. Lord sa akin. Yun ang kapalit. Pero siguro feeling ko din kasi, kaya rin ako binawian ni Lord. Feeling ko to after ko kasi, di ba, nung naging single mom ako, tinatry ko naman na makipag-date ganyan, pero hindi talaga focus ko lalaki. So parang more in focus ko sa loob ng 2 taon bago dumating si Ray. Anak, trabaho, Ano ka ba, anak. nagkakilala tayo, nandiyan na si Lucas? Kaya Sabi nga. mo sa akin, may anak na ako. Sabi ko, Oo, ang na bata. kay mama. Oo, sabi mo. Tas yun, sinabi mo na yung history na about kay Oo Lucas. nga, Tas about elibs sa Lucas. elibs ako sa'yo kasi 19 ka pa lang. 18 ako nun. Nagawa mong, akuin yung ganong klaseng laking Yes. responsibilidad. Ako kasi talaga, ate, hanggat meron ako, kaya kung tutulong ako eh. Tapos nakita ko bata, tapos hindi ko talaga kaya, parang inalok na kailangan ng mag-a-adapt, tapos ano yun, tatanggihan ko, doon na yan, hindi ko bata ako, hindi kaya ng puso ko, kaya kinuha ko talaga. Tapos nung start naman, hanggang 2 to 3 si Lucas, kay mama talaga siya. Te, halos lahat ng iniyak mo, te, alam ko, di ba? Kasi magkaibigan na tayo. Kaya tuwang-tuwa ako talaga na ngayon, happy ka na. Thank you, Nang Ate B. totoo. And sobrang saya ko din para sa'yo. Di ba, alam mo yung parang, dati lang, parang pag nag-iinom tayo, wala tayong, hindi natin alam kung saan tayo, ano bang Ano ba magiging to? future natin, Di ba? di ba? Bahala na, basta happy-happy lang. Tapos Oo, ngayon, kasi wait lang, ilang taon ka ngayon? 25, magka-26 na ako sa December. So, kung 19 ka, 22 ako nung Oo, konti lang magkakilala naman tayo. yung age gap natin, hindi naman OA. Oo. Ngayon, so, nung magkakilala tayo, as in, parehas tayong nag-uusap, ano kayang end goal na, anong gagawin, ano kayang mangyayari sa Yun atin? yung mga era na first time mo palang nagli-lip-tint. Oo, tinda-tinda diba? ako. Tinda-tinda ka ng lip-tint. Ayun Oo yun. nga. After 6 years, ito yung nangyari sa atin. Yes. Sobrang nakakatuwa, sister! Diba? At saka sis, at least, diba? Lahat Diba? ng ininom natin worth Yes, it naman kaya kasi nga- okay naman nangyari. Tama, diba? Tsaka yung inuman naman natin dati, more in happy times. Hindi, at saka at least na-enjoy natin yun. Yes. Eh, tsaka, deserve din naman natin ma-enjoy. Alam mo kung bakit Oo. lahat naman dumadaan sa Phase na na-enjoy mo ganon. yung life, tapos family, tapos ganito. Diba? Kung siguro sabihin natin in 10 years from now, ano namang ganap natin noon. Ikaw, as CEO ko na lang na nagpapatakbo ng kumpanya. Ay, magdilang ganyan. anghel ka. Yes! Eh, gawin natin to uli after 6 years. 6 years. Oo. Ano kayang mangyayari? Kada mag-a-anniversary. Sana nagpalit tayo ng katawan nun. Magpalit na lang din tayo ng yaman. Oh, sige. Papayag ako. Sige, pabor. Gusto ko ng katawan ko. Gusto ko ng yaman mo, B. Uy, Cortez. gaga. Basta after 6 years manalig tayong katawan ko ganito. Oy, damat lang. Ano ka ba? Alam mo, feeling ko kapag ka ganun na, yung malalaki na yung mga anak natin, si workout na lang. As a school Ay, sila, oo. tayo workout lang. Tapos, Oo. more in very, mindful, demure, ganyan na yung mga atake ng mga 30 plus. Ako feeling ko parang yung mga nangyari sa atin noon, parang nito lang din eh. Ang bilis diba? mo. Ang bilis. Hindi mo iisipin, 6 years na pala yun. Ikaw ba, open ka na magkaroon ng mga kaibigan dito sa o mapili ka? Ano? Maingat ka. Actually, ano naman ako, friendly naman ako. Kasi nga mapapansin mo kung saan akong event, Oo napapadpad. Pero
Pero kasi, meron talagang mga parang friend mo lang kapag ka, yung parang seasonal friend, gets Oo, mo? tama. Yung parang nice kayo sa isa't isa every time nagkikita kayo, pero hindi talaga kayo yung super BFF na nagsasabihan ng problema. Ang ganun ko, si Donna ni Jelay. Yung talagang kada kung sino sa amin. Dolaynab. Ang talagang best of friends mo. Yung kada kung sino yung may problema sa amin, kami yung nag-uusap, kami yung nandiyan dyan sa isa't isa, yung nagpupuntahan sa bahay kahit walang vlog. Sila yung ganun ko. At saka yung mga story ng buhay nyo, parang talaga ang strong nyo. Oh. Diba? Yung Mukha mga lang. story ng buhay ninyo na nagawa nyong malagpasan yun. Kanya-kanya, diba? Kanya-kanya mga Ng pagsubok struggle, nyo. pero walang iwanan. At saka di ba Oo, nagka-issue totoo. din kami na paplastikan yung mga yan. Pero hindi namin hinayaan na ma-affect Masira. kami noon, na masira kami dahil doon. So, mas lalo namin ginalingan yung circle namin pagdating sa understanding, sa Tsaka ganyan. dumadaan naman talaga tayo sa moment na isip bata tayo na hindi natin alam yung mga nasasabi natin or Tama. diba? Ano yun eh? Mga ganun pagkakamali, nagmamatter yun after, anong gagawin mo after ng pagkakamaling yun? Diba? Yes, So, magbabago ka ba or what? Kasi hindi ka matututo kung wala kang lesson na makukuha. Oo, so Tama naman normal talaga lang yun. Kasi ilang taon ba? Yes. Diba? So, at least ngayon, nagiging okay, natututunan natin, At saka ang nagmamature lagi sinasabi tayo. ni Ate Donna sa amin, hindi tayo tunay na magkakaibigan kung wala tayong mga misunderstanding. Kaya nga may misunderstanding, tas doon mas pinagtitibay yung friendship. Parang relasyon niya Yes, eh, diba? actually, yun din ang napatunayan ko sa sa friendship. Para rin pala yung pakikipagrelasyon sa partner mo. Hanggang kailan mo Kayang ipaglaban, 'di ba? Paano mo i-maintain, paano mo tatagalan yung suporta mo, yung pagmamahal mo sa kaibigan mo. So same lang pala. Tapos kapag nawalan ka ng kaibigan, mas masakit. Kaysa sa partner, totoo, totoo. mas masakit kasi ang partner, pwede ka makamove on, pwede mo palitan. Pero yung Kaibigan. kaibigan na level ng closeness nyo nun, mahihirapan ka nang ipasa sa ibang tao yun. Totoo. Ako, mas affected ako sa kaibigan eh. Yung mga old friends ko, minsan nanitignan ko pa kung kamusta sila, ganyan. Kamusta sila, ano yung life nila ngayon, ganyan. Pero yung ex ko, hindi ko na para i-stalk. Gets mo? Oo naman. Yung parang, ayoko na makita yan, na parang ganon. Pero kapag ka old friend mo, maaalala mo, ay, nung kami nga eh. Oo. Hindi mo siya pwedeng hindi mo masasabi kasi Hindi maalala. oo. Tsaka lately, ang na-realize ko, ayoko na rin makikipag-friends yung yung mga nag-chismis Ay, totoo. ng mga bagay sa ibang tao na matitrigger ka to talk. Oo. Bad things also. Oo. Hindi siya maganda. So kapag may mga ganon, parang papasok dito, labas na dyan, hindi na ako kukuha. Dati, di ba Dati may dudugtong moment ako ka? pa yan, May dudugtong moment, ako. oo. Dati, dumating tayo na si ganyan, ay si ano, ngayon hindi na Diba? eh. Kasi makikita mo na bawat buhay may kanya-kanya talagang kwento at dumi. Yes, exactly. Exactly Ngayon, talaga. marunong ka nang umintindi. At saka, minsan kasi, kapag ka nakakarinig ka ng nakakarinig ng paulit-ulit na rant, nakaka-drain siya ng nakukuha energy. mo yung energy. So, pwede din, may tendency na pwede rin maging ganun ka. Pero kung pipiliin mo yung mga taong nasa paligid mo na, kapag kakausap ko to, may mga napupulot ako dito, Oo. may natututunan Totoo. ako dito. Alam mo, ganyan tayo pag magkausap. Diba? Diba? About Family, hindi naman talaga family, chismisan eh. career. May moment, pero hindi siya yung hindi para siya manira. okay. Kaya ang tagal natin nag-uusap, pag may mga event at kasama si Ray at Kong, ang Yes. pinag-usapan family. Ano yung plano nyo? Pag kinasal, ano na? Oo. Diba? Ano plano nyo sa bahay nyo? Sa Oo. ganito nyo? Paano pag nag-school, yung anak, paano yung ganyan, homeschool ba, ganyan. Yes. So, feeling ko talagang may phase tayo ng life na ngayon magpa-mature na tayo, Yes. napagdaanan natin yung dati na toxic din talaga tayo, True. sa partner, Feeling sa ko lahat naman, meron talagang kulit, katoxican. Ako, aminado ko, naging toxic din talaga akong tao eh. Hindi yun na magde-define sa kung ano ako Yes, ngayon at sa totoo. future. Yes. So, better na naging toxic ako somehow, gagalingan ko lalo. Para sa Oo. susunod, wala nang ganyang makikita yung Yes. tao. Magpapalamon ka ba dun sa ganong mindset mo na toxic na nga eh? O hahatakin mo yung sarili mo para magbago ka. So, Diba? parang nagtataka na yung mga tao na, ano ba yung mayroon ba silang griller dun sa harap? Anong silbi? Hindi kasi magluluto ka. Parang feeling ko di tayo nagba-vlog. Diba? Kwentuhan Oo, parang lang. tayo nagchichikahan. So, magluluto tayo. Alam mo, may plano kami. After ng vlog na to, mas may chikahan kami. Madami tayong chika for today's video kasi Oo. kapag nagkikita kami ni Vivis, guys. Uy, te, Hindi talagang kami- inuumaga. Kahit walang alak. Oo. Maaga tayo nag-start kanina pero hanggang umaga rin ako dito. Oo, diba? Diba? More chikahan. Meron ako nakita na, yung recent lang yun
ni Rana na sinabi mo, kapag active ang partner mo, Oo. nakarelate ako doon, kapag sobrang lupit ng partner mo, para hindi ka mapag-iwanan, kailangan mo rin galingan sa karir na tinatahak mo. Actually. Di ba? Ganun kami ni Ringa. Kaya natutuwa nga ako sa kanya. Gumagaling siya lalo sa pagbabasketball niya, ganyan. Kasi compare last year, ngayon parang mas focus siya sa game, mas focus siya sa pag-workout niya. Kasi yung workout, part ng trabaho niya, te. Relate ako doon kasi dati, wala akong ginagawa pa. Tinda-tinda lang. Kasi kung talagang Vlog-vlog talaga. ang galing niya sa pagiging influencer. Sa pagiging content creator niya. So sabi ko, naku, parang hindi pwedeng maging pabigat ako sa kanya. Kailangan may gawin ako sa buhay ko. Na-motivate ka. Na-motivate ako. Yes. So, sobrang nakakatuwa na kapag ang partner mo malupit, di ba? Kailangan mo rin maging maging malupit masipag. ka din. Depende sa pag-uusap. Kasi may mga nanay na ang pinipili nila ikaw ang tumutok sa anak. Yes. Diba? Pero so, kasi depende not all sa the time, pag-uusap. ako para sa akin pagka parehas kayo may pangarap, go! Kapag gusto magtrabaho ng partner nyo, hindi porket may anak kayo, wala na siyang karapatan sa sarili niyang buhay. As long as hindi nagpapabaya sa anak, pwede ka naman pumili ng gusto mong gawin or ng trabahong sacrifice na gagawin mo sa pamilya mo eh. Hindi lang puro lalaki. Ay, ikwento mo yung sa akin ka na Ito na. Speaking of sangyup, yung mga bibis, alam nyo ba na hindi kasi ako, halimbawa, dadali mo ako sa Japan or sa Mapa-Lebanon man yan, hindi ako talaga kumakain nakita ko yun yung nagpunta ng Lebanon, maselan ako. Sanay talaga ako Filipino food lang. Tapos yung mga food na kinasanayan ko, yung talagang pangmasa. Hindi ako sanay sa mga steak na sosyalan, gano'n, yung may mga maraming menu, ganyan. Hindi ko bet. So ngayon, si Ate B, araw-araw sangyup ang atake mo nun online. Araw-araw sangyup, di ba? Kaya ako nagka-gallstone, B. Ay, talaga ba? Wala na akong gallbladder. Natanggal na. Na-operahan ka? Oo. So, ayun nga. Dahil dyan! Dahil sa sangyup. Kasi araw-araw ako literal no, nadamay papalaki. Yes, ganito. Meron times na 2 beses na kayong nagsasangyup. Tapos hindi ako kumakain. Tinitignan ko lang sila. Tapos may one time, talagang, eto na, galing na tayo na naman ng inuman. Gutom din talaga ako. Sabi mo, sis, napaka-arte mo, itry mo kasi. Di ang ginawa ko, tinry ko yung meat, tas kanin, tas nanghingi ako ng toyo, kalamansi, sile. Kasi ganun ako starter pack ko yung toyo, kalamansi, sile. Hindi ako nagkikimchi hanggang ngayon Take note Ay, guys totoo, hanggang Hindi ngayon? pa din. Ang kinakain ko, ito lang mga meat ng sangyup, yung lettuce lang, tapos nanghingi ako ng toyo, kalamansi, sile. Dahil So gusto sa mo ngayon kanya, ng toyo kalamansi sile? okay lang ako. Ay, kukuha. Pakuha ka, Kuya Glenn, toyo kalamansi sile. Kinento niya para talaga nagparinig siya. Tapos mula nun, te, nakakain ako ng sangyup at take note ikaw ang nagpakain sa akin ng sangyup at kung ano yung restaurant na kinainan nating sangyup, doon lang din ako kumakain. Totoo. Hanggang ngayon. Totoo. Hindi ako kumakain sa ibang sangyupan. Totoo, grabe. Editor, sumakay ka doon, naaalala mo Yes, ako na kasi niyaya kita. Te, sa dami ng mga nakasama kong mga staff or tao na nawawala sa buhay ko, kada may bago, alam mo ba, si Ate Biyag kinukwento ko palagi, hindi talaga nawawala yung kwento ko na yun. Grabe, ako Kasi talaga. nga, ikaw talaga, apaka-arte mo, kumain ka nga, nagugutom ka ginano mo, mga lasing na tayo kumukulo na yung tiyan ko, naiingit ako sa inyo. Hindi ako makakain kasi ang dami, hindi ko alam kung paano siya kainin. Sa mga samgyupsalan dyan, dapat may porsyento ko. Tingnan nyo kung ilan yung mga kong mag-samgyup. Ako yung natanggalan ng gallstone, Ikaw talaga grabe. ang perfect influencer, na-influensyahan mo talaga ako, Dayo. Sakto pa lang samgyup ang Yes, hinahin natin. kaya nga natawa ako. Sabi ko, tignan mo si Ate B talaga, si Samgyup girl talaga to Ikaw talaga, te, ang Samgyup girl. So ano naman, sa pagiging ina. Ayan, kamusta naman? Stress. Kasi Trina, yung kakulitan. Kanina nga nung nag-Ocean Park tayo, talagang takbo sila, ti. Diba? Kaya tulog ako pagkatapos, te. Uy, ako din. Pagod na pagod ako. Tama yung schedule natin na natulog muna. Natulog muna bago yung next Sa pagiging nanay, te, stress ako. Kasi nag-i-school na sila parehas 7 at saka 3. Ngayon, yung lalaki ko, mapang-asar. Yung babae ko naman, pikon. So silang dalawa talaga lagi. Alarm clock ko sa umaga, araw-araw. Iiyak si Bia kasi pinapaiyak ng kuya. Or kaya naman, iiyak si Lucas kasi inaway no. Matapang kasi si Bia, te. Kung matapang ako, mga times 10 yung tapang nun. Iba yun. Naririnig ko pag baby girl, para talagang matapang. Attitude talaga. Promise.
Kasi yung lalaki ko, sobrang sweet ni Lucas eh. Oh, pag lalaki, sweet. Oo, pag babae, malditahan kayo. Makikita mo talaga yung ugali mo, times 10 ng ugali mo. Ay, totoo. Yes! Ang cute naman. Na-inlove ka ba sa Japan? Ako, kami ni kung gusto namin Japan. Sarap kaya mag-shopping ng mga pambata sa Japan. Yun ang enjoy na enjoy ako sa Japan. Pero kung ako lang, dahil Hindi na. Hindi na ako Doon ka lumalabas lang. talaga. Kaya kahit wala na akong damit. Gusto mo yan? Okay lang kahit wala na akong damit. Kasi parang hindi ka naman nagdadamit doon pag nauwi. Di ba? Yun nga yung punto ko doon eh. Okay lang kahit hindi na ako magbitbit ng gamit. Oo. Useless naman yan eh. O, ayan, baka bumiyahe ka na naman pa Japan sa mga kwento mo. Actually, mamunta akong Japan Kailan? next week. Pupunta lang ako. Grabe. 3 days. Wait lang, gaano pa ba siya katagal sa Japan? Last year niya na sana to. 10 months yun, te. Straight Okay. 10 months. Ang sabi ni Daddy Ray, last na, kasi nga, magpapakasal kami. After kasal, gusto niya na mag-baby. So kapag nag-baby, sabi ko, hindi pwedeng LDR tayo kasi baliw ako eh. So akin, kung hindi pa naman kami magbe-baby next year, depende naman sa kanya yon. Supportive naman ako sa kanya. Kahit mahirap talaga. Tayo, ano ka ba, may mga times umiiyak ako. Lalo pag namimiss ko, tapos napabaliw-baliw ako. O, ang hirap kaya ng LDR. Yes, Hindi ko nga alam paano mo kinakaya eh. Pinakamatagal namin naghiwalay ni Kong parang 3 araw. Uy, kuha kayo dito. Uy, ayan na! Rana, oh. bigyan mo sila, Rana. Thank you sa Toyo Calamansi. Ayan, nagparinig siya dun sa Toyo Calamansi. Kaya... So hanggang ngayon, Toyo Calamansi Oo, ang sausawan mo talaga. dito? Yes, ate. Ay, totoo. Dahil pakainin muna ako ng tuyo araw-araw. Gusto mo kanin? Actually. Pahingin kanin, sister. Rice person ka ba? O, di ba ang pagda-diet ko dati, no rice ako. Oo. Ngayong buntis ako, nagra-rice na uli ako. Paano mo na-handle yung mga, syempre yung trabaho natin, Oo. lagi kang nasisita, lagi kang, para silang may karapatan manghimasok sa buhay mo. So, paano mo na-handle yung mga ganong Actually, klase? alam mo, hindi pwedeng hindi ka affected eh. Tantanan niyo ako sa mga hindi ka affected sa basher, ganyan. Kasi kahit na pakiramdam mo minsan, wala ka namang ginagawang masama, tapos sisitahin ka. Mapapaisip ka. Mapapaisip ka. And ako, lately, natuto din ako, na hindi lahat pala dapat nilalabas ko. Tingnan mo, sobrang tahimik na ng buhay ko. Ay, di bale nang hindi maingay yung pangalan ko, basta wala akong Wala kang issue. issue. Yun ang pinaka-importante sa akin. Ayun na, nahanap ko rin yung peace of mind ko sa kakabash nila. Yun yung way ng handle ko. So, ang ginawa mo is, Hindi. naglaylo ka ng mga ina-upload sa social Oo. media. Kasi dati talaga lahat, ultimo magsha-shopping ako, naka-video. Naka-video. Oo, ngayon parang hindi na. Mami-mami ako, di bahala kayo. Magwe-video lang ako kapag may kailangan akong i-content na, syempre, obligasyon mo yun sa fans eh. Lalo na yung sa mga talagang sumuporta sa'yo eh. Utang na loob mo din yun eh. Pagdating naman sa anong ine-expect mo or anong napag-usapan nyo ni Daddy Ray? Pagdating sa pera, magiging joint na ba siya or separate pa din? Alam mo, nakakatawa. Kasi sabi ko sa kanya, Oh. sabi, parang normal to sa babae talaga. Pera niya, pera ko. Pera ko, pera ko. Pero pag nagkasal na kami, payag naman ako sa sa joint account. Kasi kailangan nyo naman talaga pag-usapan na yung mga magiging gastos nyo eh. Kapag kasal na, iba na yan sa jowaan eh. Feeling ko Diba? kailangan na ni Kong magbago ng prinsipyo. Pera niya, pera ko dapat. Ngayon kasi, separate talaga kami, ambagan kami ni Kong. 50-50 talaga. Talaga ba? Well, nakita ko rin naman na may ganun kayong moment ni Daddy Ray. Yung bumili kayo ng Oo. service nung, di ba Nung updated kotse, ako? Yes! Actually, mas lamang pa rin siya. Kasi yung setup sa kanya, sabi ko sa kanya, magagamit niya lang yung kotse kapag dito siya sa Pilipinas. Eh, di kapag umuwi yun, 2 days lang, pag off lang niya. Pero once na nagpagawa kayo ng bahay, ng Lahat 50-50 dapat. 50-50. And sa wedding. Nag-i-start na, magjowa pa lang kami. Di ba kumuha kaming lupa? Oo. Actually, te, alam mo ba, yung monetization ko, yung proposal, tinabi ko, binigay ko sa kanya. Sabi ko, Oh. itabi natin yan. Kasi hindi ko kayang perahin pa yun, te. Alam mo kung bakit? Ang laki ng ginastos niya. Tapos may pera pa ako. Diba? Kumbaga napatrending mo na yung channel ko, ako pa kikita. Ambag na, at least, Daddy, kasal. as long as may pera na tayo, may nasimulan na tayong ipon sa kasal. Ang sarap ng ganyan, no? May katuwang ka na sa buhay. Oo, exactly. Pera, emosyon, spiritual, problema. Ang sarap ng meron ka ng partner sa lahat ng sa kasiyahan. Diba? Go. Nung proposal, sobrang na-touch ako talaga sa kanya.
Kaya hindi ko na inisip yung kikitain ko, ganyan. Agad-agad, alam ko kung ano yung para dito, itatabi to para sa kasal. Kasi kahit siya di niya inisip sarili niya, te. Alam mo yung suot niya na coat, nung proposal, yung pants niya, yung tuxedo niya sa loob, tsaka yung sapatos niya, ilang beses niya na nagamit yun sa mga event na pinupuntahan namin. Kapag may event ako na sinasamahan niya ako, dahil ayun lang din ang hindi niya man lang hinandaan yung sarili niya. Doon ako pa napasabi, grabe tong taong to. Ang laki ng ginastos mo sa proposal pero hindi mo naisip na bigyan or laanan yung sarili mo para sa magiging look mo, ganyan. Wala siyang pakialam doon. As long as sumagot ako, dumating ako doon, okay siya sa ganun. Sobrang iniyak ko yun. Natouch talaga ako, te. Kasi parang, selfless siya, no? oo. Si Daddy Ray, ibibigay niya lahat. Mas magastos siya sa family, mas giver siya, kesa pag sobrang kuripot niya sa sarili niya. Nakikita ko yun sa mga sa mga vlog at saka pagkausap ko siya. Nakikita ko talaga na ready na talaga siyang maging daddy at asawa mo, sister. Nakakatuwa. Kasi nga, iba din yung level ng matured ni Daddy Ray eh. 31 na siya, Totoo, sis eh. 6 years ang tanda namin. Kayo ba ni Kuya kong ilan? 32, magkasing edad ata sila. Hindi, I mean, 1990 ano ba si Rain? 1993. 1991 si Kong. Mas matanda si Kong. 30 talaga to ba? 34 na pala siya. Dirty old man. Tsaka. Pero alam mo, masarap, di ba? Kapag matanda sa'yo yung guy. Oo, madadami. Baby ka. At saka Pati ikaw, madadami. magiging matured ka. Ang sarap naman ng pagkain. Ang hirap tsumika. Hoy, alam mo ba? Parang wala pang 1 minute pa lang yung upload mo ng proposal. Si Kong nagsabi sa akin, Love, nag-propose na. Wala pang 1 minute yun. Sabi ko, ganun ka ka-active. Ala, ang galing naman. Saan yung nakita? Nag-dotif sa kanya, sa phone niya. Ang cute Oh my God, naman. nag-propose na! Oh, kasi yung title, The Proposal eh. Yun ang title ng vlog eh. Na-expect mo ba na parang ang ending nyo ni Ray ay ang kasalan? Oo, from the beginning talaga. Ay, actually, hindi naman from the beginning. Nung sinagot ko na siya. Kasi date to marry person siya eh. Mahalata mo yun sa tao kung pang sandalian lang. Kasi hindi ka mag-give all eh. Siya kasi, pinopormahan niya pa lang ako, gini-give all niya na. Napaka-OA. Kaya ganda-ganda rin ako sa sarili ko. Kaya sinasabi nila, ang ganda ni Zainab ngayon. Baka kaya. Kasi nakakataas ng, ganito ka, Dari. Kaya, diba? Maganda na dati si Zainab, pero mas iba yung pagka-blooming niya ngayon. Iba talaga kapag minamahal ng tama, sister, no? Naaalagaan ng tama. Yes, at saka yung dilig na tama. Charing! Pag di ka nadiligan, para kang halaman na lantay. Tama. So, ngayon, Tama. para kang bulaklak na nagbukas. Mismo. Meron kang kwento sa akin dati na hindi mo ginagawa. Ginagawa mo na ngayon? Alin yan? Ay, yung yan. Uy, hindi ko yung ginagawa, ate. Bulong mo nga sa akin. Ay, ginagawa ko na ngayon! Circus na! Kasi, sabi ko, Idol kita! di ba nagkikwentuhan tayo noon? Sabi niya, ate, ayoko niyan. Sabi ko, try mo nga. Kaya pala. Isipin nyo na lang kung ano yun. Hindi kasi dati nga, feeling ko kaya din ako niloloko. Hindi ako paano ba? Hindi ako open-minded. Ayoko ng usapang eme. Oo. Hindi ka wild noon. Hindi talaga. Mukha lang talaga akong kabastos-bastos. Pero ayoko nga ng lights on eh. Ayoko na may makikita yung katawan ko. Hindi ko kaya magbihis sa harap ng Di, sa partner ganda mong ko. yan? Hindi talaga. Ewan ko, may ganun Kapal ko akong pala sa lights. Ngayon, kaya ko na ako magbubukas ng ilaw. As Uy! Kasi alam mo, hindi ko talaga yan, hindi ko makalimutan yung kwentuhan natin na yan. Kasi ako, una pa lang, di yan na kwentuhan Naalala ko kayo. Idol talaga kita. Nailaw ka, di ba? Tinilaw mo ako. Ina, pinagpawisan ako bigla. Ayun nga, sa kanya ko. Alam niyo ba, first time ko din nakarinig ng kwento. Sa'yo ko lang din nalaman yan. Ngayon, na-try mo na. Hindi pa naman. Pero Try mo, ano bang ngayon? Kaya magulat na lang si Kong. Alam mo, ang sakit na ng tiyan ko. Magbabar? Yes. Hindi na. Tayo Hindi, na lang actually, mag-asawa. Mas enjoy mo kapag ka walang alak. Parehas tayo kasi mas mainom tayo kaysa sa partner natin. Talaga ba? Si Kuya kung hindi din siya mainom. Hindi masyado Si Daddy Ray talaga hindi nag-iinom yun.
Talagang discipline siya. Ay, Kaya, oo, kasi, ano siya eh, active athlete siya, eh. athlete Oo. siya eh. Kaya nga eh. Kaya nga motivation ko siya eh. Parang, ano ba, magbabago na ba ako? Ay! Eh di ngayon, Hindi active naman ka na, gym, ganun. Kasi, Hindi din. Pero every other day ako nagsasauna. Ayun lang ang ginagawa ko. ano nangyayari dun? Ako kasi te, kapag umiinom na ako ng kape, isang beses lang ako kumakain sa isang araw. Actually, first meal ko to eh. Gets mo? Okay ka pa ba? Oo nga! Seryoso nga! Ganun. Hindi ka nahihilo? Hindi. Okay ka? Tapos coffee lang talaga ako. Ayun lang ginagawa ko. 1 meal a Ayun. day? O, sa bagay, nakwento mo sa akin yan. Sabi ko, ang sexy mo, sister, 1 meal a day. Hindi kasi ako gutumin eh. Sana all? Pero pag kumain ako, walang iya. As in, walang iya talaga. Parang So, walang... si Daddy Ray, hindi naman siya 1 meal a day. Araw-araw siya kumakain. Ang dami. 3 times a day. So, pag kumakain siya, Dinadamay niya ako. Ah, okay. Nagkakadamayan. Nagkakadaba yan. Pero hindi siya nagluluto ng madami na. Kasi alam niya na eh, titikman ko lang. Takaw tikim ako eh. Pagkatikim ko, tapos na. Babu, gano'n. Tumaba ka ba nung nagbuntis? Hindi rin, Nung no? nanganak ako, nagmanas ako. 3 months. Tapos after nun, namayat na ako. Nagka-postpartum ako eh. Pero may mas payat ka dyan na ira eh. Ngayon, okay, nagkakalaman ka. Ang ganda nung pagkaano Okay mo. lang. Mm. Iba na yung payat ko nun, te. Parang ano na ako nun eh. Parang na akong stick na ano. Actually, naging ano ko din yun. Cause din ng depression. Kapag tinitignan ko na yung sarili ko sa salamin, grabe, Hindi mo na naiiyak makilala. talaga ako. Para na akong butike. Nung time na yun. Parang, pag Anong nakikita ko year yung yan? puwet ko, walang-wala talaga. Parang yung suso ko tsaka puwet ko pantay sa buto ko. Pero at least ngayon, sister, ang bawi, di ba? True. Kaya ano, actually gusto ko na din magbalik workout. Busy lang talaga kasi 'di ba bare months na. Content, bata, jowa, kasal. Ang dami kong inaasikaso. Tsaka nakita ko nagka-movie ka. Oh, nag-movie ako. Mag-artista ka na ba? Pinupush mo na yan? Nag-try ako one time, pero kasi takot ako ate. Parang kaya ko lang tumanggap ng project na kaya kong panindigan. Ayokong sumugal sa magmamarunong lang ako dahil gusto ko lang siya. Kasi ayoko makasagasa ng ibang tao. Takot ako sa ganun na. Yun na yung trauma ko, ganun. Ayoko na ng any issue sa ibang tao or kaaway. Di ba? Bagay ka mag-artista, sister. And sabi ko nga, ano kayang next niya dito? Bagay Actually, na may tayo. mga projects naman talaga. Hindi lang talaga ako pala oo. Kasi nga natatakot ako mag-commit sa hindi ko kayang panindigan. Dapat pag nag-commit ako, 100% kaya ko. Mayayain ako! Pero ang galing mo ha, nung nagawa mo yung multo kong gawa, ganyang acrobatic ka. Ang sakit O, nun, hindi may ah. ano ka na sa Halloween. Ang sakit nun. Hindi, i-remake mo. Angat ako. Angat mo ka dyan. O, bababa ako ha. Wait lang. I-shoot mo. At saka sister, ang aurahan mo, artista talaga. Sana nga magkaroon ka ng ano yung mga hosting na parang mga showtime, mga ganun. Actually, nag-host na ako sa Showtime. Oh, nakita ko Nag-hosting nga. na ako. Natigil nung nagka-issue ako. Kasi kapag may issue ako, di ko kayang Magtrabaho. magtrabaho. Nahiya ako. Parang wala akong mukhang maiharap. Medyo... Pero ngayon, wala ka naman ng kahit anong issue eh. wala naman Sobrang na. ganda Pero, na ng nangyayari sa life yes, mo. pero kasi ano, ayoko naman yung parang pawala-wala, tas babalik ka, ganyan. Ayoko ng ganong eksena. So, nangingi na lang ako, pasensya na po talaga. Kasi nung time na yun, iba yung issue na yun, te. Talagang parang full pack issue yun eh. So, sunod-sunod yung issue ko nun, tas hindi ko na kinakaya. And nagkaroon din ng time na talagang kailangan ko fokusan yung mental health ko. Ngayon, hindi na. Hindi na, tapos na. Nung dumating si Daddy Ray sa buhay ko, nagagamot pa ako nun. Kaya di ba sinabi ko sa Tony Talks na hindi ako okay, hindi ako kompleto. Ako ha, as me, parang sunod-sunod na yung mga nangyayari sa akin, hindi ko kinakaya. So, tinulungan niya ako maging okay. Oo. Ngayon, kapag ka talagang overthinker kasi ako, te, sobrang overthinker ko. Like, hindi ako nakakatulog ng ilang araw kaka-overthink ko. May ganun ako. Kahit na sobrang okay ng buhay ko, ha. Ngayon, so, doon lang ako naggagamot pampatulog, ganyan. Si Daddy Ray pa nagtatanong sa doktor, ano po kailangan. Ganun si Daddy Ray, as in. Tinulungan niya talaga ako sa mental health ko. Siya ang naglabas ng peace ko sa katawan. So ngayon, hindi mo na kailangan maggamot, di ba? Hindi na. Okay na ako. Takot na lang ako sa kanya pag puyat ako. Puyat ka na naman! Kasi tayo madalas, kapag lalo na pag nag-i-edit ako sa gabi, madalas kasi pag Ikaw pa ba nag-i-edit ako, nag-edit ng vlog mo? hindi naman na yung edit talaga, pero tinututukan ko per, ganon. Ganon kasi Paano? ako Ikaw eh. nagka-cut, ganon? Yung cut, kung paano yung gagawin nilang effects, tinuturuan ko yung... So, mga 2 hours na gano'n, umuupo ako sa editor. Ayaw Puyat niya ka. napupuyat ako.
Ultimo yung mga gamot sa kotse, siya naglalagay. Sakit ng puson ko, sakit ng acid ko. Sweet naman niya. May kit starter pa kami na med sa loob ng kotse. Tapos siya nag-aayos. Siya nag-aayos. Dahil pinakilala niya ako sa mga council niya sa church. Ganun siya. Kapag kada may problema siya, or kaya galit siya or what, bigyan mo siya ng time, magdadasal yan. Kukuha ng Bible yan, magdadasal yan, or tatawag yan sa pastor, sa council niya, makikipag-usap siya. Tapos maghahanap siya ng benefit of the doubt sa ibang tao. Para kapag na-fill yung cup niya, puno na siya, kaya niya nang harapin yung problema. Ganun siya. Diba? Mature talaga, Sobra. te. Tsaka iba yung may Diyos sa iba siya talaga. As in, lahat. May foundation yung pagkatao Yes. niya kasi malapit siya sa Diyos. At saka kapag alam mo may negative ako, alam mo mga kaanuhan, may mga negative ako nasasabi, sorry, I have God. Ganun siya. Ganon. Ganun siya, confident. Ang taong may faith ay confident. Confident talaga sila. Talagang parang wala silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao as long as yung faith ko nandito, dito. Kaya ganun yung mindset na na-apply ko. Ang ano pala dapat sagot mo, sorry, I have God. Oo. As long as naniniwala ka sa Diyos, may relasyon ka sa Kanya, hindi mo na iisipin yung gagawin sa'yo ng ibang tao. Kasi ipagpe-pray mo na lang, Lord, kayo na pong bahala sa kanila. Wala nang dating yung mga sasabihin ng ibang tao sa'yo. Ganda Daddy nun. Ray, wala ka dito, pero yung mga words of wisdom mo ay... Na-apply na sa akin. Kaya nga Totoo. sinasabi nila, iba na magsalita si Zainab Totoo. ngayon. Kasi nga, paano araw-araw kami 24/7 magkausap? Ganun yung... Alam mo ba, ang magbibuild sa atin, kung Partner paano tayo natin. mag-isip, partner natin, kasi Yes. yun yung kausap natin halos 24/7 Tama. Kung paano ka magsalita, paano ka mag-handle ng situation, lahat sa partner mo. Magulang, syempre, pero ngayon kasi na may asawa ka na, may partner ka na, mas, Yes. di ba, na-influensyahan ka ng Tama. partner mo. Yung date namin, church. Or kaya, ganun ang date namin. Tapos kahit LDR kami, every Sunday, kailangan nanonood kami ng online church. Ganon. Grabe. Ganon. Kaya sabi ko, ang laki ng impact na ginawa mo sa buhay ko. Why not ibigay ko yung future ko with you? Oh! Diba? Parang inayos mo nga ako ng sirang-sira ako, durug na durug ako eh. Diba? E di mas maaayos mo kapag maayos na tayo, parehas na tayong nagtutulungan. Diba? Mas ano pa yung magpupuntahan natin? Everyday may Bible verse sa phone ko. Siyang nag-set. Ay, totoo? Oh! Tapos ang galing! Kasi talagang kada may senaryo sa buhay mo, kinakausap ka ni Lord. Parang akma yung Oo, Bible akma. verse. Ang sabi nila, kapag daw may relationship ka na sa Kanya, tapos naniniwala ka na talaga, you have faith, nakapag-build ka na ng relationship, every time na may problema akong pinagdadaanan or may mga worries ako, biglang yung Bible verse saktong-sakto. Sakto. Oh, ayan, ganyan. Ay, totoo. Ayan, Narito. everyday. Verse of the day. Ayan. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Oh, di ba? Laging connected. Lagay ka Verse sa phone 8. mo. Nakakatuwa. Oo nga, eh, paano? Etong app lang na to. Holy Bible. Holy Bible. Lalagay mo lang sa display mo, ito. Siya yung nag-set nito eh. Ayan, oh. Tapos lilipat-lipat siya, ganyan. Nakakatuwa. Sa dami ng napagdaanan mo, naging strong ka, binigay ka niya sa tamang tao. Imagine. Wala rin kasi akong guide dati. So, sa proper guide yan nang gagaling eh. Surroundings mo, yung nagtuturo sa'yo ng values. Walang ganon eh. So, nung time na naging single mom ako, parang feeling ko broken ako. Kailangan kong maging maayos na nanay. Sinimulan ko sa pagiging ganon. So, feeling ko binless ako ni Lord na wala man akong guide na ibang tao na inasahan ko. Binigay niya sa akin yung alam niyang mas makakatulong sa akin kasi naayos ko na kahit papano yung sarili ko pagdating sa family ko, sa anak ko, sa tao, ganyan. Sa kanya ako binless na, ayan, parang tingin ko medyo okay ka na mag-isip, kinaya mo na, bibigyan na kita ng mas makakatulong at mas makakabuo sa'yo. Parang ganon. Pero alam mo, sure ako na hindi lang ikaw yung may benefit na nandyan si Daddy Ray. Si Daddy Ray rin Yes. merong natututunan sa'yo. Diba? Binuo daw siya ng pamilya namin. Kasi gusto niya diba? na ng family matagal na. Age of 24 pa lang, gusto niya na ng family. Pero di binigay ni Lord sa kanya. Ngayon, nung dumating ka, andyan na si Bia, Oo, si parang Luca. instant family. Blessing din talaga na lagi sinasabi ni Daddy Ray ngayon, kumpletong-kumpleto siya because of family. May family na akong sarili, yung matatawag kong akin. Akin yan, pamilya ko yan. Ganun siya. Diba? Hindi binigay ni Lord sa kanya ng maaga kasi meron pa lang paparating.
sobrang happy ko talaga na, nung nakita ko yan, dumating si Daddy Ray. Nung una nga, naalala mo, nagkita tayo sa Dr. Wine. Oh. Nagliligawan pa lang. Hindi kami na nun, kasasagot ko lang sa kanya. Pero sabi ko, sana, yan, siya na talaga. Oo, kasama ka pala namin. Oo, kasi parang natatakot na rin ako na, sabi ko, sana siya na talaga. Parehas kayo ni Donna, may trauma na sa mga post-relationship kasi hindi ko naman siya pa-close noon, hindi pa kami nag-uusap, parang wala pa kaming kahit ano, hindi ko pa siya kilala. So parang sinabi mo pa lang siya yun. Sabi ko, sana talaga, sister, sana siya na, sana talaga. Pero tingnan mo, tapos ngayon, tingnan mo, siya na talaga. Yes, wala nang atrasan to, magpapakasal na ako eh. Tapos ilang taon lang, papabuntis na. Uy, magagawa na kami ng bata ilang taon lang. At saka ang sabi mo, ang anak na gusto mo, 5 ha? Lucas, Bia, tas 3 pa. 3 pa. My God, 5? Kaya yan? Kaya yan. Ako naniniwala. Ako gagawa nga ako ng team basketball player, team vloggers, artist, ganyan. Iba-iba sila. Kompleto! Kompleto. Sira na ba? Ilan na ang anak? Isa. Si Misha lang. Tapos kuya ko, 2 din. Ako, 2. Pero masaya din kasi parehas nga tayo. Madami rin bata sa amin, 5 sila eh. Masaya sila sabay kasi dito rin parang pero away-away yan. Away-away yan. Nag-iiyakan. Umuwi na lang sa bahay, mga naiyak na. Oo, totoo, natatawa nga ako dun sa may mga na-offend sa mga pamangkin mo. Tawang-tawa talaga ako, may pinalayas pa. Dalas namin yan, Kardashian shows ang tawag dyan, di ba? Yung talagang family show sa loob ng pamilya. Si Bia lang, Rito lang, ganyan din ang ginawa ko. Hindi ko naman siya pinalayas or what, pero pikon na pikon talaga ako sa kanya. Ano ginawa? So ito na, paalis kami. Maldita nga. Maldita talaga yun, tay. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi dyan si Daddy Ray, ginanon yung cellphone ko. Talagang, hindi, gusto daw niya mag-TikTok. Okay. Nagsayaw-sayaw sa CR. Akala niya may camera yung CR namin. Wala namang camera yung CR namin. Sabi niya, where's my TikTok? Ganyan siya. Sabi ko, anong TikTok? Wala namang camera. Tapos so, ginawa ko, kinuha ko yung phone ko, nilagyan ko siya ng TikTok cam. Ginanon niya. Nag-dance na daw siya. Di nagalit ako. Ang gusto kong mangyari sa kanya, manghingi siya ng sorry. Kinakausap na namin siya ni Ray, nakaganyan lang siya. The whole time, nakaganyan siya. Dahil tapos na ako maligo, makapag-ayos, 1 oras mahigit na nakaganyan pa rin siya. Tapos, ganyan siya, mataray talaga. So, dead ba talaga siya? Minsan gumaganon-ganon pa. Uy, sabi ko, pa. eto na, nakuha niya na yung gigil ko. Nung nakuha niya na yung gigil ko, sabi, napag-desisyon na namin ni Daddy Ray, kailangan niya mabigyan ng lesson. Umalis kami. Hindi namin siya sinama. Naiwan lang yung nanay Maria niya, tapos siya. 2 lang sila. Iyak siya ng iyak 1 oras. How about me? What am I gonna do here? Ganon siya. Tinitingnan ko siya sa CCTV, pero durog na durog yung puso ko. Kasi yung reason nga is pag-alis. Pero sabi ko, kailangan ko siya disiplinahin. Pero binilang ko siya ng toys. Anong ginawa niya? Nag-antay siya hanggang 9 o'clock. Ng gabi, hindi siya natulog. Pag uwi ko, sabi niya, Mommy, I'm sorry, I will not do that again. Natuto na. Tapos ngayon, may takot na siya. Kasi spoiled siya sa akin eh. Sobrang spoiled niya sa akin, te. As in, hindi talaga ako namamalo ng anak. Hindi siya nagpe-pace the wall or whatsoever. Pero, binigyan ko talaga siya ng lesson na pag sinabi kong bad yung ginagawa niya, kailangan niya matutunan na bad yun. So, show nga din sa amin, te. Siya ang magpapaputi ng sa maagang edad. Grabe talaga yung batang yun. Pero alam ko, pag babae, iba kasi talaga yung kaarte. Oh my God. Alam mo, lahat ng makeup ko sira. Bakit? Kailangan yung makeup ko, kung gagalawin niya, magme-makeup siya. Lagi naka-makeup. Kaya pag makukunan mo ng video, lagi naka-lipstick, Kaya ang ginawa ko, bumibili na ako ng mga makeup na pwede pambata. Yung mga hindi masisira yung color ng lips niya, yung skin niya. Binibilang ko na siya ng ganun kasi sinisira niya lahat. Ultimo bag ko, mamimili pa siya. Totoo? Oo, ganun. Alam niya sa sarili niya, ako ang princess ng bahay na to. Mami ko yung boss. Ako yung prinsesa. Ganun yung feeling niya. Kaya, kailangan ka ng putulan ng sungay. Kailangan na talaga. So far naman, naiintindihan niya na. Sabi niya, I'm not a bad girl anymore. I'm a good girl na. Tapos lagi ko siya tinatanong, are you daughter of God? Ginaganon ko siya. Or are you daughter of Satan? Sabi, kasi nanonood sila nung God versus demon. Lagi yun ang mga pinapanood nila, yung mga Christian na pinapanood nila. Lagi ko siya tinatanong ganyan, I'm a daughter of God. So pag sa pagdidisiplina, mas ikaw kaysa kay Daddy Ray? Hindi, si Daddy Ray. Recent lang yan. 2 days ago lang yan kinuwento ko sa'yo. Okay. 2 days ago lang kasi yan. Kasi ako rin mas Sunday, ano din Sunday. si Kong.
Mas madisiplina din Oo, siya. pag tinasan na niya ng si kidlat ng ganyan, natatakot na. Ganun din si Ray. Tsaka si Daddy Ray, open talaga siya magdisiplina. Nag-aanuhan kami. Hindi ako mag-housewife. Work na lang ako, Daddy. Ikaw na lang ang husband, bahay ka, ganyan. So, lagi niya sinasabi, kapag ako na ang sa bahay, wala na silang magagawa. And nag-uusap kami tungkol sa, kayo ba, nag-uusap din ba kayo? Yung kapag dating sa pagdidisiplina ng anak, hindi ka pwedeng mag-against sa partner mo. Ganun yung mga pinag-uusapan namin. Nagpa-practice na kami ng seminar. Pag nagagalit si Kong, dapat kampi ako kay Kong. Yes, hindi dapat ako sa anak ko. Hirap na parang, kaya nga paggalit si Kong, kumukurut-kurut lang ako sa likod ni Kong, pero mukhang kampi ako kay Kong, hindi ko pinapakita na So, pagyayakap sa akin, Tapos si Kong ang kunin mo yung stick. No, Daddy, no, wag! Di ba nagtatagalog din? Nakakatawa pag nagtagalog. Nagtatagalog nga. Sobrang cute ni Kidlat. Tagalog talaga siya. Daddy, no. Pag hindi ka inintindi yung English, magtatagalog, wag, masakit. Wag, masakit. Hindi matatawa-tawa. Pinapalo ba siya? Si Kong, oo. Pinapalo-palo siya ng berries. Sa kamay, pero sa kasi puwet. lalaki. Alam mo naman, baliktad. Never ko napalo si Lucas. 7 years old na yon. Ay, totoo? Never. Si Bia nahahanger ko na. Sa sobrang tigas talaga ng ulo. Hindi naman malakas. Ayoko talagang manakit ng anak. Pero hanggat maaari, binibigyan ko siya na pinapakita Oo, ko tsaka sa doon kanya naman na tayo lumaki. kailangan niya talagang matuto. Lahat naman tayo, ikaw, edad mo. Di ba lumaki tayo sa sinturon, hanger, tsinelas, Dahil lahat? ang dami ko na experience palo sa buhay. So, okay naman tayo. Kaya yung mga bata nga, yung mga anak natin, Totoo okay din din yung kasabihan disiplinahin. na maiintindihan nyo ako once nagkaanak na kayo. Naging nanay pag na naging kayo. nanay ka na. Tsaka, alam mo, ngayon ko lang na-realize, ganito pala yung pagmamahal ng nanay. Diba? Sobrang, Ang lalim pala. Grabe, like, give all. Hindi mo pala ma-explain. Yes. Kung saan na nanggagaling, no? Yung parang minsan hindi mo na mahal yung sarili mo, pero nakakapag-provide ka pa rin ng pagmamahal sa kanila. Diba dati, alam nating mahal tayo ng mama natin. Oo. Pero mababaw yung pagkakaalam natin. Yes. Diba? Kasi minsan pag pinapalo tayo, hindi naman ako love niyan. Tapos pag galit na galit ka na, mama na gagalong-galong ka pa, diba? As bata. Mababaw yung pagmamahal na akala kong pagmamahal ng ina. Pero nung naging ina ko, Mas grabe lumalim, ang no? pagmamahal ko Tapos, sa mas grabe yung magiging love mo sa nanay mo. sa nanay ko at tatay ko na, Yes. ganito nyo pala ako kamahal. Yes. Saka ko lang naramdaman yun nung naging nanay ako. Exactly. May ganito palang pagmamahal, sister. Alam mo yung gano'n? Nag-exist pala siya. Nag-i-exist pala yung parang hindi mo, ganun. ako, Iba siya. Ikaw, given naman na partner talaga ang dapat pinipili compare sa anak. Pero yung pagmamahal mo ba sa anak mo na magic? Or yung pagmamahal mo sa asawa mo? Magkaiba kasi yung pagmamahal sa asawa at sa anak. Sa anak kasi talagang unconditional love yung may Diba? pagmamahal. Sa asawa, meron kang mamahalin kita basta, hindi ganun ka unconditional love. Basta dapat respetuhin mo ako, wag mo ako saktan. Ang anak mo, walang ganong limit. Oo. Ano yun, kahit anong kahit gawin anong mo, sakit pa yeah. yan, wag naman sana, pero mahal kita. Parang ganun siya. Yes. So, ang tunay na unconditional love talaga Is sa sa anak. Kasi kapag ako niloko na, hindi ko na Yeah, kaya diba? ipaglaban yung pagmamahal. Tama. Pero ang anak ko, layasan ako, mahal ko pa rin yun. Piliin Kung na yung hahanapin ko yun. Yes. Piliin niya man ibang tao kung kesa sa akin, hahanapin mo pa din. Diba? Hahabulin mo pa din. Kasi anak mo yun eh. Iba ang sa'yo yun pagmamahal. galing eh. Huy, dugo kita. Ano kita? Grabe, totoo. Diba? Kaya siguro ganito tayo kasi siguro mga bagets pa rin yung anak natin. O baka kasi sabihin nila, ganyan yung sinasabi nyo kasi bata pa yung anak nyo, wala pang nagagawang kahit ano. So feeling ko may mga nagkakaroon ng lamat ng relationship ng magulang pag mga medyo malalaki na. Yes, meron naman talaga. Meron talaga. Meron kasing mga ganyang senaryo ng you know how to love your parents in a right way. Na meron ka ring respect sa sarili mo. And nire-respeto ka din ng magulang mo. Ikaw ba ang breadwinner sa inyo? Oo. Nag-start ako mag-work 12. Oh my God. 12 years old. So, dati nagtatrabaho ako sa SM na mga princess, age of 15 lang ako. Model. Ayun talaga. Like yung Disney princess, yung mga show pag Christmas time, ganun ang ginagawa ko. Since 15 ako. Pero yung 12, majorette. Sa pag may majorette kasi nakakakuha ko dyan 500, ganun pambaon ko na So, din. hindi ka mayaman na lumaki? Hindi. Sino ba sabi mayaman ako? Hindi. Akala ko lang mukha kang mayaman, sister.
Ganun kasi pag may lahi, no, mukhang may Parang pera, parang ang di ba? yaman nito. Pero hindi. Hindi pala. Ganun din thinking ko dati pag mga foreigner, madaming pera yan, mayaman yan. Hindi pala. Talagang ginapang mo rin Ginapang ang... ko lang din ang buhay ko. Talagang, before ako nag-vlog kasi, nag-ano na ako, nagpa-pageant ako, nagka-car show model ako, nagdi-Disney princess ako, nagme-majorette ako. Ang dami kong racket, so ang dami kong pera. Nakaipon na ako. Siyempre, tagal ko na ding nagtatrabaho ng gano'n. Tapos ang ginagawa ko, hindi ko kinukuha yung sahod ko per show. Iniipon ko hanggat matapos yung isang taon. Tapos saka ko nakukuha yung pera. Ganun ako mag-ipon. Grabe, no? Sa ganung edad. Yes. Kaya kung ano-ano mga talent pinagpapasok ko dati. Baton-baton, ganyan. Ako lang, nagtinda lang ko stationery. Yun yung uso Yung kasi mga- nung elementary. Sa mga school, nagdadala-dala ka. Oo, stationery, yung mababangong stationery. Alam mo yung mga ganun dati. Magkano tinutubo Pero yung- mo? Ano lang yun, nakalimutan ko, mga piso lang ata yun. Kasi di ba per piece. Oo, per piece. Pero yung kagaya mo na talagang nagtrabaho, Oo. hindi ko na ano. Tapos ako, dumadayo. Kasi pagka ganun, dadayo ka, halimbawa may piyesta ng Antipolo. Pero kasama ko nanay ko noon na lahat, hanggang nag-18 ako, ultimo magpa-load ako, kasama ko nanay ko sa lahat ng lakad ko. Ganun na ako binantayan. Kaya nga, di ba, nung nakawala na ako ng nag-legal age na ako, parang hinayaan na ako ng mom ko. Doon ako that time na araw-araw gimmick, ganito pala buhay, walwal. First time ko na-experience lahat yun. Ganon. Kaya parang buong buhay ko, work lang, provide lang. Pero okay lang. Never ako nagkaroon ng sama ng loob sa pagpo-provide ko. Never din ako napagod. Magkakaroon ng thinking minsan, lalo na kapag hirap ka or kaya may mga kailangan kang unahin, pero hindi ako magrereklamo, tsaka hindi ako susuko. Meron ako dating ex na gusto niya palayasin yung kapatid ko. Ganong level. Tapos, Sino kapatid, si Rana? Oh, bakit daw inuuna ko pa yung pamilya ko kesa sa buhay, ganyan-ganyan. Hindi ko nagustuhan. Ayoko ng ganong partner. Sinasabi ko yan kay Daddy Ray. Daddy Ray, kahit na maging mag-asawa tayo nga, ayokong dadating yung time na pipigilan mo ako kung paano ko magbigay sa pamilya ko. Pwede mo akong i-guide para matulungan din natin sila. Pero yung pipigilan mo ko sa pagbibigay, sa pagpo-provide para sa kanila, hindi ko nagugustuhan yung ganon. Parang feeling ko hindi mo tanggap kung sino yung mga mahal ko. 'Di ba? Ganon siya para sa akin. Si Daddy Ray, ano rin siya eh. Siya din ba ang provider sa kanila? Provider din siya. So, match kayo. Parehas kaming breadwinner. Same kami, ganun din siya sa kapatid niya, sa mom niya, sa family niya. Parehas kami. Kaya sobrang solid. Sobrang solid ng ganun. So, yun yung mga kailangan mo rin siyang i-take note kung sa partner mo eh. Kung yan yung kasi balang araw, yan ang pinag-aawayan ha. Yes. Exactly. 'Di ba? Kapag ayaw ng partner mo na, kasal na tayo, gusto ko, ako na ang pamilya na natin. Tama ka na dyan sa pamilya mo, parang gano'n. Oo. 'Di ba? Parang sobrang compatible nyo. Oo. Diba? Sabi ko nga, ano ba yan? Ngayon lang tayo pinag-meet. Sabi ko, di mo ba ako napapanood dati? Wala naman palang pakialam sa mga vlog-vlog yun. Wala siyang kilala. Oo. Ako pa di ba, pinakilala ko siya sa inyo, kaila Donalyn, sa inyo, nila kuya ko. Wala siyang alam sa ganun. Ay, hindi ka niya kilala? Hindi niya ako kilala. Nakakatawa. Anong akala niya? Nasa bar ka lang, ganun? Anong trabaho mong akala niya pala? Actually, wala. Hindi din naman niya in-expect na ganun ako. Kasi nung unang nag-meet kami, ang dami ko kasama eh. Kada may lumalapit kasi sa akin sa public, hinaharangan na ako eh. Especially pag lalaki Alam mo naman maraming manyak sa mga gimikan. So siya, parang, bakit hinaharangan to? Parang ganun siya. Ano kayo meron dito? Lumapit kasi siya eh. Parang, bakit? Tapos kada may lalapit, nakikita niya. Yun pala, minamatsagan niya na ako after nung hi-hello namin. Tapos doon niya naintindihan na, kaya pala. Kasi doon niya na may anak ako, vlogger ako, matino akong tao. Matino naman akong tao talaga. Mukha lang akong warde-warde. Pero wrongdoings lang ang mga pinagagagawa ko. Naa-attract ako sa mga taong na-challenge ako. Ganon ako dati. Wait lang, dati? Dati. Kasi ngayon na-challenge ka pa ba? Ngayon hindi na. Kaya nga hindi ko siya bet agad eh. Tumagal. Gets. Tumagal, 'di ba? Kasi nga ayoko ng taong hinahabol ako, te. Ang gusto mo, ikaw ang humahabol? Oo, may ganun akong sakit dati. Hindi ko alam, sakit ba yun? Nakakatawa. Oo nga, ganun. Parang the more na na-challenge ako sa'yo, Mas gusto the mo? more na ipupurso kita. Parang gusto mo mabago siya. Oo, ganun. Ganun na Yun ganun. ang Tapos, yun pala ang hindi peg mo? Hindi mo pala mababago ang taong hindi talaga magbabago. Oo. 'Di ba? Ikaw pala ang masisira kapag kakapilit mong baguhin yung taong hindi naman. Tapos kaya hindi ko siya ganun kabet nung simula. Kasi parang ang tino, Oo, lahat ang na tino, okay. tapos sobrang parang pinipraise niya ako. Hindi ako sanay sa ganon. Parang, ano bang
gusto nito sa akin? Ba't ba araw-araw ako pinupuring maganda ko, lagi na lang nagko-comment sa So, stories ko. hindi ka sanay na ganun? Hindi ako sanay na pinupursu ako. Ngayon na lang, kaya iba yung happiness. O kaya iba ang glow mo. Lumabas siya. Pinaka ko talaga kina-turn on ko sa kanya, paano niya ako alagaan. Grabe tong taong to. Hindi na pagpupurso yung nakikita ko. Parang ano ba to? Tatay ko ba to? Ganun na yung nakita ko sa kanya. Kaya na-in love na ako. First time ko na-in love sa taong may gusto sa akin. Kasi hindi ako na-in love sa taong may gusto sa akin. Ang gusto ko yung parang tinitrip ako. Ganun ako dati. Lakas pala ng amat mo Actually, kasalanan ko din kung anong nangyari sa akin. Kaya, gets mo, hindi ko na sinisi sa ibang tao. Oo, kasi yung amats mo pala siya. Tinignan ko na yung sarili ko na ikaw gumawa niyan sa sarili mo. Kaya hindi ako okay as a person kasi na-realize ko siya lahat. Ikaw ang gumawa niyang decision makings mo. Dahilan mo lahat yan, ba't ka nagsasuffer? Tapos nung na-realize ko na, di boom, perfect. Perfect. Tama Perfect na ang pagdidesisyon mo ngayon. Tama na yung decision, di ba? Akala ko yung buhay ko, the best ako, ganyan-ganyan. Hindi pala, para kang tanga. Marirealize mo din na hindi. Kailangan mo tignan yung sarili mo sa salamin. Tignan mo muna kung anong ginagawa mo, bakit mo nakukuha yan. Yun nga, yung mga chika-chika ko dati, ganyan, lesson din yun sa akin. O di ngayon, parang ano na ako, maingat na ako, hanggat maaari, polite, nice. Hindi sa plastic ako. Ayoko na lang ng ganong senaryo ulit. Dinidil ko pa yon hanggang ngayon sa sarili ko na lang. Hindi na para sa ibang tao. Like parang hanggat maaari tayo ngayon, ayoko na ng galit sa ibang tao. So ngayon kasi na okay na lahat, so wala na rin para may lumabas na masama sa bibig mo kasi lahat okay na eh. Alam mo yun? Good energy na lahat. Yes. At saka naging obedient ako pagdating sa pag-aaral. Dapat pala, hindi lahat ng tao kaparehas mo ng humor, hindi lahat ng tao makakaget sa'yo, hindi lahat ng tao magugustuhan ka. So, na-accept ko na yon unti-unti. Nafe-feed ko na sa sarili ko na it's okay to be, imperfect na tao. Carry na sa akin yun. Tanggap ko na hindi ako... Hindi ka na people pleaser ngayon. Ayoko na maging people pleaser. Kasi dati ganyan din ako. Ganyan ako eh. Ba't di niya ako gusto? Oo. Pare, nagkita tayo ngayon. Bukas at kausapin mo ko. Pag ayaw mo ko, bakit? Ano bali? Anong nasabi kong masama? Ano bang meron? Diba? Parang iniintindi ko mas lalo mo palang hindi makikip yung friendship pag gano'n. The more na ina-attract mo na gano'n, the more na hindi kayo magmamatch. Pero kung talagang parang chill ka lang, nice ka lang, makakamagnet ka ng attraction na tamang katulad mo, ganyan. Oo. Diba? Uy, ganyan you ka pala attract who you dati. are, diba? Oo, Sabi nila, you totoo. attract who you are daw. Sige, hanap tayo. Kasi, tingnan mo tayo. Kasi nung tawa mo, nakahawa ako sa'yo, girl. Sorry. Nawawala yung tawa ni Zainab. Baka maiuwi mo yan sa... Kaya nga, alam mo, kakapanood ko kasi ng vlog mo, pati ako yung tumatawa. Uy, kahit yung tawa kong haba na. Nagtataka rin ako, ano na nangyayari? Pag tumatawa kasi ako, walang tunog. Pero, wala kang tunog tumawa? Oo, tapos ang sakit na ng tiyan ko. Ganun ako, wala kang tunog talaga. Pag tumatawa ako. Ganun ako, pala tumawa magaganda. Walang tunog. parang lang. Pero malakas din ako tumawa kapag talagang nailabas nung lalamunan ko yung tawa, ganon. Yung tawa ni Bing, yung kay Tom and Jerry. Oo. Alam mo, asawa ko ni Kung, pero si Kung medyo na alibadbaran. Ito, pasensya na talaga, hindi ko alam. Itatry kong baguhin to pero hindi ko sure kung paano. Kung mababago ko ba to? So guys, ilang oras na kami? 3? Nangyari, Ang dami na. 2 hours na kami mahigit at ichichika na namin to ng walang camera. Tama. Okay na to. Kasi 2 hours na to. Lahat na na-topic, di ba? Family, husband, lahat na to. 10 vlog na yan, te. Guys, yun lang. Sister, thank you so much. At after 6 years, nakapag-collab tayo. Pero hindi pa siya uuwi dahil magchichika pa kami after nito. Bye, guys! Bye, guys! Bye, mga Bibis! Uy, ang sayo nun! Thank you, sister. I love you, ate. So much. Thank you so much. Heart tayo. Good vibes lang, GB. Tara, sister, doon tayo para magchikahan na tayo na normal.